Nagmamadali si Charmaine habang inaayos ang kanyang uniforme, ang perpektong puting blusa at itim na palda na halos kasing husay ng kanyang pagkabihis sa kanyang damdamin. Isa na namang flight, isa na namang pagkakataon para lumipad sa itaas ng mga ulap, malayo sa mga pangarap na minsan niyang pinaniwalaan. Hindi pa rin nawawala sa isip niya ang huling halik ni Jonathan kaninang umaga. Matamis, ngunit may bahid ng pagmamadali. Parang isang selyo sa isang liham na puno ng lihim. Pinipilit niyang huwag bigyan ng kahulugan ang maliit na pagkilos na yon. Pagod lang siguro si Jonathan dahil sa dami ng trabaho nito bilang isang inhenyero. Paalam mo, mahal ko, ingat ka sa flight. Ang huling sabi ni Jonathan, kaswal na kaswal, habang nagmamadali itong lumabas ng kondo. Ang kondo na pinaghirapan nilang bilhin. Ang kondo na puno ng mga alaala ng kanilang pagmamahalan. O sa tingin niya ay pagmamahalan. Sa loob ng eroplano, profesional si Charmaine. Isang ngiti sa bawat pasahero. Ang bawat salita ay maayos at magalang. Ang kanyang isip ay nakatuon sa bawat detalye ng kanyang trabaho. Ito ang kanyang takbuhan, ang kanyang santuwaryo, kung saan kontrolado niya ang lahat. Ngunit may isang bagay na unti-unting gumagambala sa kanyang kapayapaan. Isang pamilyar na tinig. Hindi, imposible. Pinilit niyang huwag lumingon sa bahagi ng business class. Ngunit ang tinig ay mas lumalakas, kasama ang isang tawa na hindi niya kailanman inakala na maririnig niya mula sa ibang tao. Napako ang kanyang tingin. Si Jonathan. Nakaupo ito sa bintana, hawak ang kamay ng isang babae. Ngumingiti ito. Ang ngiti na minsan ay para lang sa kanya, ngayon ay iniaalay sa iba. Isang malamig na shock ang dumaloy sa buong katawan ni Charmaine. Hindi ito maaaring mangyari, hindi sa eroplano niya, hindi sa harapan ng lahat. Ngunit naroon sila, nagtawanan, nagsasalo sa isang baso ng champagne. At pagkatapos, ang babae ay dahan-dahang sumandal at hinalikan si Jonathan sa labi. Isang matamis, mahabang halik. Parang kinuryente si Charmaine, nawalan siya ng hangin. Humigpit ang kapit niya sa trolley na kanyang hawak, halos mabali ang kanyang mga daliri. Ang kanyang puso ay huminto. Hindi dahil sa pagkabigla, kundi dahil sa matinding sakit na biglang sumakop sa bawat sulok ng kanyang pagkatao. Pakiramdam niya, bumagsak ang buong mundo. Ang pinakamasakit, nakita siya ni Jonathan. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang mabilis na pagbabago ng emosyon sa mukha ni Jonathan mula sa pagmamahal patungo sa matinding takot. Parang nakakita ito ng multo, ngunit nanatili siyang kalmado. Walang bahid ng emosyon sa kanyang mukha. Isang professional na flight attendant. "Excuse me ma'am, sir. May kailangan po ba kayo?" Ang tanong niya. Ang kanyang tinig ay malinaw, malakas, at walang anumang pahiwatig ng kanyang sinasagupa sa loob. Tiningnan niya ang babae. Isang maganda at elegante na babae. Ngunit ang mga mata nito ay puno ng pagmamay-ari na parang sinasabi, siya ay akin. Hindi sumagot si Jonathan na natili itong tulala. Ang babae naman ay ngumiti. Isang nakakairitang ngiti. "Okay lang kami, miss. Nag-e-enjoy lang sa flight," sagot ng babae, habang hinahawakan ang kamay ni Jonathan ng mas mahigpit. Bumalik si Charmaine sa kanyang pwesto. Ang kanyang likod ay tuwid. Ang kanyang ngiti ay nakadikit sa kanyang labi. Ngunit sa loob, nagdurugo ang kanyang puso. Ang kanyang paghinga ay mababaw. Paano nangyari ito? Sino ang babaeng yon? At bakit? Ang eroplano ay nagsimulang bumaba, naghahanda para sa landing. Ang bawat paggalaw ay parang nagpapalala ng kanyang sakit. Narito na sila. Ang pagtatapos ng flight. Ang pagtatapos ng kanyang ilusyon. Isang bagong kabanata ang magsisimula. Puno ng sakit
at kawalan ng katiyakan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isang bagay ang sigurado. Hindi na siya kailanman magiging pareho. Walang emosyong bumaba si Charmaine sa eroplano. Ang kanyang katawan ay automatikong gumagalaw, sumusunod sa mga nakasanayang gawain. Nagpaalam sa mga pasahero, nakipag-usap sa kapwa flight attendant, lahat ay parang robot. Ang tanging bagay na gumagana sa loob niya ay ang matinding sakit na kumakalat sa bawat ugat ng kanyang pagkatao. Pakiramdam niya ay bawat tibok ng puso niya ay isang sampal sa kanyang mukha. Nang makauwi siya sa kanilang kondo, tahimik ang lahat. Ang bawat sulok ay tila nagpapahiwatig ng kanyang kalungkutan. Pumasok siya sa kwarto, umupo sa kama, at doon, tuluyan siyang bumigay. Umiyak siya ng walang tunog. Ang mga luha ay umaagos na parang ilog na matagal nang pinigilan. Hindi niya maintindihan. Bakit? Paano nagawa ni Jonathan sa kanya ito? Ang lalaking minsan niyang pinaniwalaan na magiging kanyang habambuhay. Naghintay siya. Bawat minuto ay parang isang oras. Bawat tunog sa labas ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Hanggang sa narinig niya ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Jonathan. May ngiti sa labi, tulad ng dati. Mahal, gising ka pa? Akala ko tulog ka na. Bati nito, papalapit para halikan siya. Ngunit umilag si Charmaine. Tumayo siya. Hinarap ito. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at sakit. Sino siya, Jonathan? Ang tanong niya. Ang kanyang tinig ay malamig. Parang yelo. Natigilan si Jonathan. Unti-unting nawala ang nangiti sa kanyang labi. Sino, Mino? Sino ang pinagsasabi mo mahal? Pagtataka nito, ngunit may bahid ng takot sa kanyang mga mata. Huwag mo akong lokohin, Jonathan. Nakita ko kayo. Sa flight ko mismo. Sino ang babaeng iyon? Halos pabulong na sigaw ni Charmaine. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Napaupo si Jonathan sa sofa. Hinawakan ang kanyang ulo. Charmaine, may paliwanag ako. Hindi ito tulad ng iniisip mo. Isa lang siyang kliyente. Kinakausap ko lang tungkol sa isang proyekto. Kliyente? Na hinalikan mo? Sa harap ng lahat, sumbat ni Charmaine, ang kanyang boses ay tumataas. Napakalaki mong sinungaling. Sa tingin mo ba, bulag ako? Nagsimulang magpalusot si Jonathan. Charmaine, please, nagkamali ako. Nadala lang ako. Wala iyon. Ikaw lang ang mahal ko. Alam mo yan. Lumapit ito para hawakan ang kanyang kamay, ngunit umatras siya. Wala iyon. Jonathan, nakita ko kayo. Ilang beses mo na ba akong niloloko? Ilang beses ka na bang lumabas at nagsabing may trabaho ka? Pero ang totoo ay may kasama kang iba. Ang mga tanong na matagal nang gumugulo sa kanyang isip ay biglang lumabas. Sunod-sunod. Ang bawat late-night meeting, ang bawat out-of-town project, ang bawat urgent client call, lahat ay tila nagkakaroon ng bagong kahulugan. Hindi, Charmaine. Promise, ngayon lang ito nangyari. Mangyayari lang ulit ito kung hindi mo ako patawarin. Paliwanag ni Jonathan. Halata ang pagmamadali at pilit na paghingi ng awa. Bibigyan kita ng kahit anong gusto mo. Magbabago ako. Basta, huwag mo lang akong iwan. Ang mga salita ni Jonathan ay matatamis. Ngunit para kay Charmaine, parang lason. Talaga? Anong gusto ko? Ang totoo, Jonathan. Ang totoo. Sa sandaling iyon, parang may nagtulak kay Charmaine na kumilos. Naglakad siya papunta sa desk ni Jonathan, kung saan nakalagay ang kanyang laptop at mga papeles. Dati, hindi niya pinapakialaman ang mga gamit nito. Respeto sa privacy. Ngunit ngayon, wala na siyang pakialam sa respeto. Anong ginagawa mo? Tanong ni Jonathan. Tumayo ng bigla. Naghahanap ako ng katotohanan dahil alam kong hindi mo ibibigay sa akin iyan. Sagot ni Charmaine, nagsisimulang magtingin sa mga papeles. Nakita niya ang mga bank statement na nakakalat.
May mga malalaking withdrawal at may isang folder na nakasulat, Project Chloe. Humigpit ang kapit ni Charmaine sa folder. Bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi lang ito tungkol sa isang halik. Hindi lang ito tungkol sa isang kasintahan. May mas malalim pa. Binuksan niya ang folder. Sa loob ay may mga dokumento ng pagmamay-ari ng lupa, mga kontrata sa construction, at isang litrato. Litrato ni na Jonathan at ang babae sa eroplano, nakangiti, magkatabi sa isang construction site. At sa likod ng litrato, may nakasulat na date. Isang date na mas matanda pa kaysa sa petsa ng kasal nila ni Jonathan. Napaatras si Charmaine. Ang folder ay nahulog sa sahig. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang pagkabigla ay mas matindi pa sa sakit ng pagtataksil. Hindi lang siya niloko sa pag-ibig. Niloko rin siya sa buong buhay niya. Nanginginig ang mga kamay ni Charmaine habang pinulot ang litrato. At ang folder na nahulog sa sahig. Ang petsa sa likod ng litrato ay nagsasabing mas matanda ang relasyon ni na Jonathan at Chloe kaysa sa kanilang kasal. Ito ay hindi lang isang simpleng pagtataksil. Ito ay isang malaking kasinungalingan na binuo sa loob ng matagal na panahon. Ang kanyang mundo, na akala niya ay matibay, ay gumuho sa isang iglap. Ano ito, Jonathan? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay halos hindi na marinig. Puno ng matinding sakit at pagkalito. Sino si Chloe? At bakit may litrato kayong magkasama bago pa tayo ikasal? Bumulong si Jonathan. Charmaine, pakiusap. Mag-usap tayo ng mahinahon. Lumapit ito para kunin ang folder, ngunit inilayo ito ni Charmaine. Mahinahon? Paano ako magiging mahinahon kung ang buong buhay ko ay kasinungalingan? Sigaw niya. Ang kanyang mga mata ay halos lumuwa sa galit. Sagutin mo ako. Ano ang connection mo sa Chloe na yan? Napakagatlabi si Jonathan. Ang kanyang pagmamadali at pilit na paghingi ng tawad ay napalitan ng panlalamig. Si Chloe, siya ang dati kong kasintahan. Pag-amin nito, ngunit walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Bago ka, nakaraan na yan. Nakaraan. Bakit kayo magkasama sa eroplano ko ngayon? Bakit may litrato kayong magkasama bago pa tayo ikasal? At anong Project Chloe ito sa folder mo? Sunod-sunod na tanong ni Charmaine. Ang kanyang utak ay nagtatrabaho ng mabilis. Pinagsasama-sama ang bawat piraso ng impormasyon. Nagsimulang magpaliwanag si Jonathan. Ang kanyang tinig ay pilit na pinapakalma. Charmaine, hindi mo maintindihan. May utang na loob lang ako kay Chloe. Tumutulong lang ako sa kanya sa ilang transaksyon sa negosyo. Wala nang iba. Ngunit hindi na naniniwala si Charmaine. Ang kanyang intuition ay nag-uudyok sa kanya na may mas malalim pa. Ang kanyang pagtitiwala ay tuluyan ng nawasak. Kinabukasan, habang nasa bahay si Jonathan at pilit na nagpapaliwanag, nagpa siya si Charmaine na gumawa ng sarili niyang paghahanap. Sa isang matagal na hapon, inukol niya ang kanyang oras sa internet. Naghahanap ng impormasyon tungkol kay Chloe at sa mga proyekto ni Jonathan. Ang pangalan ni Chloe, Chloe de la Cruz, ay madali niyang nahanap sa social media. Nakita niya ang mga larawan ni Chloe sa mga mamahaling beach resort, mga bagong sasakyan, at mga post tungkol sa bagong simula. Ngunit walang bakas ng Jonathan. Puno ito ng mga caption tungkol sa blessings at pagmamahal. Biglang naalala ni Charmaine si Mang Tonyo, isang matanda at retiradong kasamahan ni Jonathan sa dating trabaho. Si Mang Tonyo ang minsan nang nagbabala sa kanya tungkol sa pagiging mapanlinlang ni Jonathan. Hindi niya pinansin noon dahil sa sobrang pagmamahal. Ngayon, nagkaroon ng bigat ang mga salitang iyon. Hinahanap niya ang numero ni Mang Tonyo sa lumang address book niya. Kakaiba ang kaba na naramdaman niya bago pindutin ang call. Hello, Mang Tonyo. Si Charmaine po ito, asawa ni Jonathan. Ang kanyang boses ay nanginginig. May ilang sandaling katahimikan sa kabilang linya. Charmaine, bakit ka napatawag, Ija? May problema ba? Hindi na nakapagpigil si Charmaine. Mang Tonyo,
Kailangan ko po ng tulong nyo tungkol po kay Jonathan at sa isang babae, si Chloe Dela Cruz. May buntong hininga sa kabilang linya. Ija, matagal ko nang alam na mangyayari ito. Hindi ko na sana sinabi sa iyo noon para hindi ka masaktan, pero si Jonathan, siya ay isang manloloko, isang huwad. Napahigpit ang kapit ni Charmaine sa telepono. Anong ibig niyo pong sabihin? Bago ka pa niya nakilala, si Jonathan at Chloe ay magkasama sa isang scheme. Nagpapalit sila ng mga papeles para makuha ang pera ng mga investors sa mga pekeng construction projects. Paliwanag ni Mang Tonyo, ang kanyang tinig ay puno ng lungkot. Kaya nga siya umalis sa dating kumpanya. At ang mas masakit, Ija, may anak sila ni Chloe. Iniwan lang siya ni Jonathan nung nabuntis si Chloe at niloko ang lahat ng pera nito. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Anak? Loko? Lahat ng kanyang takot ay naging katotohanan. At ang Project Chloe na yan, Ija, posibleng ginagamit ka lang ni Jonathan para linisin ang pangalan niya o para makakuha ng panibagong pondo. Pwedeng ikinasal kayo ni Jonathan habang kasal pa siya kay Chloe o gumamit siya ng huwad na papeles para makasal sa'yo. Ang telepono ay nahulog mula sa kanyang kamay. Ang buong mundo ay umikot. Hindi lang siya niloko sa pag-ibig, kundi pati na rin sa kasal. Ang kanyang buong pagkatao, ang kanyang karangalan, lahat ay tila tinapakan. Nagpakita ng imahe, Jonathan, kasama si Chloe may anak. At siya, si Charmaine, ay isang tanga na hindi nakakita sa lahat ng kasinungalingan. Hindi siya papayag. Hindi siya magiging biktima. Nakatulala si Charmaine sa sahig. Ang mga salita ni Mang Tonyo ay umuugong sa kanyang isip. Hindi lang pala simpleng pagtataksil ang ginawa ni Jonathan. Ito ay isang komplikadong web ng panlilinlang, pagsasamantala at posibleng bigamy. Bigamy. Isang salita na nagpasikip sa kanyang dibdib. Ikinalugmok siya sa kama. Hindi niya alintana kung may marinig siya. Ang sakit ay sobra pa sa anumang pisikal na kirot na kanyang naranasan. Paano niya hindi nakita? Ang bawat late-night meeting, ang bawat business trip, ay ngayon ay nagkaroon ng napakapait na kahulugan. Si Jonathan, ang lalaking ipinagmalaki niya sa kanyang pamilya at mga kaibigan, ay isang ganap na manloloko. Ang lalaking sumumpa ng pagmamahal sa harap ng Diyos, mayroon palang itinatagong pamilya. Isang matinding galit ang nag-apoy sa puso ni Charmaine. Hindi lang ito para sa sarili niya. Ito ay para sa lahat ng biktima ni Jonathan, lalo na kay Chloe at sa kanilang anak. Ngunit higit sa lahat, ito ay para sa dignidad niya bilang isang babae. Kailangan niyang gumalaw. Hindi siya pwedeng manatiling biktima. Kinabukasan, maaga siyang umalis ng kondo bago pa magising si Jonathan. Kailangan niya ng malinaw na pag-iisip. Pumunta siya sa isang tahimik na coffee shop at doon, sinimulan niya ang kanyang plano. Unang hakbang, kumpirmahin ang sinabi ni Mang Tonyo. Sa tulong ng kaibigan niyang abogada, si Attorney Ana, na unang ipinahanap ni Charmaine ang record ng kasal nina Jonathan at Chloe, kung meron man. Mahirap dahil ginawa raw itong patago. Samantala, sinimulan din niyang i-check ang kanilang shared bank accounts at ang mga loan documents na pinirmahan niya. Nang makita niya ang mga transaction, kinilabutan siya. Malalaking halaga ng pera ang nawawala at may mga loan applications na nakapangalan sa kanilang dalawa. Ngunit hindi niya maalala na pinirmahan niya. May mga discrepancies sa kanyang pirma. Hindi ito pwede. Bulong niya sa sarili habang tinititigan ang mga papeles. Ang pirma ay halos kapareho, ngunit may ilang maliit na detalye na nagpapahiwatig ng pamimeke. Mabilis siyang nag-book ng appointment kay Attorney Ana. Pagdating niya sa opisina ng abogada, dire-diretso niyang ipinakita ang lahat ng ebidensya. Attorney Ana, kailangan kong malaman, pwede ba itong maging kaso ng financial fraud?
Tanong niya. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa galit. Tiningnan ni Attorney Ana ang mga dokumento ng seryoso. Charmaine, kung totoo na peke ang pirma mo at ginamit ang pera para sa mga proyekto na hindi mo alam, malaking kaso ito. Maaari siyang makulong. Narinig ni Charmaine ang mga salitang iyon at sa halip na gumaan ang kanyang loob, mas bumigati ito. Ang lalaking minahal niya ay isang kriminal. Habang nag-uusap sila ni Attorney Ana, may natanggap si Charmaine na tawag. Unknown number. Hindi niya sana sasagutin, ngunit may kaba siyang naramdaman. Hello? Charmaine, alam kong nag-iimbestiga ka. Tigilan mo na yan. Isang boses ng babae. Si Chloe. Nanindig ang balahibo ni Charmaine. Paano mo nalaman? May mga mata kami kung saan-saan. Huwag kang makialam sa hindi mo negosyo. Kung ayaw mong masira ang buhay mo, kaya naming gawin yan. Pagbabanta ni Chloe, ang kanyang tinig ay malamig at puno ng pagkalaki. Napakakapal ng mukha mo! Sigaw ni Charmaine, hindi na napigilan ng galit. Sirain? Sirang-sira na ang buhay ko dahil sa inyo. Sa tingin mo ba hahayaan ko lang ang panloloko nyo? Narinig ni Attorney Ana ang pag-uusap at kinawayan si Charmaine na ituloy ang pakikipag-usap habang naghahuddle siya sa kanyang staff. Wala kang mapapala. Matagal na kaming magkasama ni Jonathan. Ikaw lang ang tagalinis ng kanyang gulo. Baka nakalimutan mo, may anak kami ni Jonathan. At mas matagal ang pinagsamahan namin. Kaya mas may karapatan ako sa kanya. May bahid ng pagmamay-ari at pagmamataas ang tinig ni Chloe. Ang mga salitang yon ay parang patalim na bumaon sa puso ni Charmaine. Anak, ito ang kumpirmasyon. Hindi ko alam kung anong laro ang nilalaro niyo, Chloe, pero hindi ako kasali dyan at hindi ko hahayaan na gamitin niyo ako. Matigas na sabi ni Charmaine. Wala kang magagawa. Huli ka na. Sagot ni Chloe bago patayin ang tawag. Ngunit bago pa man niya ibaba ang telepono, isang mensahe ang dumating sa kanyang cellphone mula sa isang anonymous number. Ito ay isang scanned copy ng marriage certificate. Sa certificate, nakasulat ang pangalan ni Jonathan at Chloe bilang mag-asawa at ang petsa ay ilang taon bago pa magkakilala sina Jonathan at Charmaine. Natigilan si Charmaine. Ang hawak niyang cellphone ay unti-unting lumuwag sa kanyang kamay at halos mahulog sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Nakatitig sa screen. Isang malaking twist. Jonathan ay kasal na pala kay Chloe bago pa siya nakilala. Hindi lang siya niloko, kundi naging biktima rin siya ng isang illegal na kasal. Pinunasan niya ang luhang dumaloy sa pisngi niya. Hindi na ito tungkol sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa hustisya. Attorney Ana, tawag niya. Ang kanyang tinig ay matigas na ngayon. May bago akong ebidensya. Jonathan ay isang bigamist at mayroon akong patunay. Nakausap ni Charmaine si Attorney Ana ng mahaba. Ipinakita ang kopya ng marriage certificate ni Jonathan at Chloe. Ang ekspresyon sa mukha ng abogada ay seryoso. Nagkumpirma sa bigat ng sitwasyon. Ang bawat salita ni Attorney Ana tungkol sa mga kaso ng bigami, falsification of documents, at financial fraud ay parang martilyo na tumatama sa puso ni Charmaine. Umuwi si Charmaine sa kondo. Pakiramdam niya ay isa siyang estranghero sa sarili niyang tahanan. Ang bawat sulok ay tila nagpapahiwatig ng kasinungalingan. Ang mga larawan nila ni Jonathan, ang mga regalo, ang bawat alaala. Lahat ay naging isang aninong nakaraan na puno ng sakit. Kinumpronta niya si Jonathan ng gabing iyon. Hindi na siya umiiyak o nagsusumamo. Ang kanyang tinig ay matigas, puno ng lamig. Alam ko na ang lahat, Jonathan. Ang kasal niyo ni Chloe, ang anak niyo, ang mga panloloko mo. Nanlumo si Jonathan. Ang kanyang mukha ay namutla. Nawala ang kanyang pilit na pagpapaliwanag at paghingi ng tawad. Napalitan ito ng matinding galit. Sino ang nagsabi sa'yo? Sino ang nagsumbong? Wala nang mahalaga kung sino ang nagsabi.
Ang mahalaga ay ang katotohanan. Matigas na sagot ni Charmaine. Ang pera na ninakaw mo, ang pagtataksil mo, ang kasinungalingan mo sa kasal, lahat ng yan ay babayaran mo. Wala kang mapapala, sigaw ni Jonathan. Ang kanyang boses ay tumataas. Wala kang ebidensya, at kung meron man, kaya kong bilhin ang lahat ng tao para hindi ka paniwalaan. Sa tingin mo ba, hahayaan ko lang ang lahat ng ito? Sa tingin mo ba, mananatili akong biktima? Ang mga mata ni Charmaine ay nanlilisik. Hindi ako ang Charmaine na kilala mo, Jonathan. Hindi na ngayon. Kinabukasan lumipat si Charmaine sa bahay ng kanyang matalik na kaibigan, si Liza. Kailangan niya ng suporta at kailangan niya ng lugar kung saan siya makakapag-isip ng malinaw. Si Liza na isa ring flight attendant ay niyakap siya ng mahigpit. Walang tanong-tanong, ramdam niya ang sakit ng kaibigan. Andito lang ako para sa'yo, sis, sabi ni Liza habang hinahagod ang likod ni Charmaine. Hindi ka mag-isa. Sa tulong ni Liza at ni Attorney Ana, sinimulan ni Charmaine ang kanyang paghahanda para sa laban. Pinakikita ni Attorney Ana ang mga legal na hakbang, ang mga posibleng pagganti ni na Jonathan at Chloe, at ang mahabang proseso na kailangan niyang pagdaanan. Isang araw, habang tinutulungan siya ni Liza na ayusin ang mga papeles, may nakita si Charmaine sa kanyang lumang drawer, isang bankbook na matagal na niyang kinalimutan. Ito ay ang kanyang savings account mula pa noong single pa siya, na ipinangako niya sa sarili na hindi gagalawin. Pagbukas niya, nanigas siya. Ang account na dapat ay may laman na malaki ay halos wala ng pera. May mga withdrawals na hindi niya maalala. Mabilis siyang tiningnan ang mga petsa at halaga. Lahat ay nangyari sa loob ng mga buwan ng kanyang kasal kay Jonathan. Malamig ang kanyang pakiramdam. Hindi lang ang shared account nila ang pinakialaman ni Jonathan. Niyari rin ito ang kanyang personal savings. Ito ang rurok ng panlilinlang. Hindi lang siya pinagtaksilan sa pag-ibig. Nilimas pa nito ang kanyang pinaghirapan. Tumawag agad si Charmaine sa bangko. Kailan ito na-withdraw? Sino ang nag-withdraw? Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Kinumpirma ng bangko na ang mga withdrawals ay may kasamang lagda ni Charmaine. Pero, hindi ko po ito pinirmahan, giit niya. May kasama pong ID at signature verification, ma'am, sagot ng bank employee. Ibig sabihin, nagawa pa ni Jonathan na pikehin ang kanyang pirma at gamitin ang kanyang ID o may kakutsa ba siya sa bangko. Ang hinala ay naging katotohanan. Jonathan ay isang ganap na kriminal. Sa pagitan ng kanyang pag-iyak at galit, isang desisyon ang nabuo sa puso ni Charmaine. Hindi siya magpapatalo. Gagamitin niya ang bawat butil ng sakit, bawat patak ng luha, para maging apoy ng kanyang paghihiganti. Hindi dahil sa pagkapuot, kundi para sa hustisya. Liza, sabi niya, habang pinupunasan ang kanyang luha, kailangan kong bumalik sa trabaho. Kailangan ko ng pera. Kailangan ko ng lahat ng lakas ko. Hindi ako hahayaan na mawalan ng lahat. Nagulat si Liza sa bilis ng pagbabago sa desisyon ng kaibigan. Sigurado ka, sis? Kailangan mo pa ng pahinga. Oo, matigas na sagot ni Charmaine. Mas kailangan kong lumaban. Sa loob ng korte, matikas na umupo si Charmaine sa bench ng nagsasakdal. Sa kanyang tabi ay si Attorney Ana, kalmado at handang ipaglaban ang kanyang kliyente. Sa kabilang banda, nakaupo si Jonathan na may kasama ring abogado. Sa likod niya nakita ni Charmaine si Chloe, nakangisi na parang wala siyang ginawang masama. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, puno ng paghamon at pagmamay-ari. Ngunit hindi na natatakot si Charmaine. Sa bawat tingin nila, mas lalo siyang lumalakas. Nagsimula ang paglilitis. Ang bawat salita, ang bawat ebidensya ay parang suntok na bumabagsak sa kanyang pagkatao. Narinig niya ang mga testimonya mula sa mga tauhan ng bangko na kunwari ay kinumpirma ang kanyang pirma. Narinig niya ang mga akusasyon ni na Jonathan at Chloe
na siya raw ang nagkulang bilang asawa, na siya raw ang pabaya sa pera. Ipinagmalaki ko siya sa buong mundo at ito ang ganti niya sa akin. Ang drama ni Jonathan sa korte habang umiiyak-iyak, parang isang perpektong aktor. Nagpakita ng imahe, nagsimula ring kumalat ang mga chismis sa media. Ang pangalan ni Charmaine ay nakasulat sa bawat headline, ang kanyang reputasyon ay unti-unting winawasak. Flight attendant, inireklamo ng asawa dahil sa pagnanakaw at di umano'y pakikipag-ugnayan sa ibang lalaki. Ang mga kasamahan niya sa trabaho ay nagsimula nang umiwas sa kanya. Kahit sa eroplano, ramdam niya ang pag-uusap ng mga pasahero, ang pagtatago ng kanilang mga tingin. Isang araw, tinawag siya ng human resources ng kanyang airline company. Miss Charmaine, sa kasamaang palad, dahil sa mga lumalabas na issue at investigasyon laban sa iyo, kinailangan ka naming isuspend muna sa trabaho. Nawala ng pag-asa si Charmaine, ang kanyang pinaghirapan, ang kanyang pangarap ay biglang nawala. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa laban, tila lahat ay laban sa kanya. Bumalik siya sa bahay ni Liza, umiiyak. Hindi ko na kaya, Liza. Mukhang matatalo ako. Ang kanyang tinig ay halos hindi na marinig. Ngunit niyakap siya ni Liza. Hindi! Hindi ka susuko, sis! Alam ko kung gaano ka ka-strong. Hindi pa tapos ang laban. Maniniwala ako sa'yo. Kahit sino pa ang kalaban. Ang mga salita ni Liza ay parang oxygen sa kanyang nahihirapang paghinga. Hindi nga siya nag-iisa. Sa susunod na hearing, lumabas ang isang bagong testigo para kay Jonathan. Isang dating katrabaho ni Charmaine na nagpatotoo na may mga pagkakataon daw na nakita nitong may kausap na lalaki, si Charmaine, sa telepono na mukhang malapit at nagbibigay ng mga mamahaling regalo na hindi raw galing kay Jonathan. Napahawak si Charmaine sa kanyang noo. Peke! Lahat ay peke! Hindi ako gagawa ng ganyan. Sigaw niya, ngunit pinakalma siya ni Attorney Ana. Ang mga kasinungalingan ay nagpapatong-patong. Ang bawat araw sa korte ay parang isang bagong sugat. Ngunit sa bawat kasinungalingan, mas lalong nagiging matatag si Charmaine. Hindi siya susuko. Hindi niya hahayaan na manalo ang kasamaan. Isang gabi, habang pauwi si Charmaine mula sa bahay ni Liza, ang kalye ay madilim at tahimik. Nakaramdam siya ng kakaibang kaba. Ang kanyang puso ay bumibilis. Biglang, may isang mensahe ang dumating sa kanyang cellphone. Kita ko na ang kinakainisan kong mukha mo. Sige lang, ipagpatuloy mo ang paghahanap ng hustisya mo. Makikita mo, hahantong ka lang sa wala. Mas masahol pa kaysa sa isang patay. Dahil ikaw, mamatay ng buhay. Nagpakita ng imahe. Kasama sa mensahe ang isang litrato niya. Kuha mula sa malayo habang naglalakad sa kalsadang yon. Nanginginig ang mga kamay ni Charmaine. Hindi lang ito banta sa kanyang reputasyon, kundi banta sa kanyang buhay. Ang kanyang puso ay lumundag sa takot. Ngunit sa gitna ng takot, may isang apoy na nag-alab. Ito ay ang apoy ng paghihimagsik. Hindi na siya pwedeng umatras. Nakalak si Charmaine sa bahay ni Liza, hindi makatulog, hindi makakain. Ang banta mula kay Chloe ay nananatili sa kanyang isip, kasama ang litrato niyang kuha mula sa malayo. Hindi lang ito takot, ito ay ang pakiramdam ng pagiging helpless. Ang suspension mula sa trabaho, ang mga chismis, ang mga kasinungalingan sa korte, lahat ay bumagsak sa kanyang balikat. Pakiramdam niya ay wala na siyang lakas para lumaban. Charmaine, kumain ka naman. Pakiusap ni Liza habang iniaalok ang isang plato ng pagkain. Kailangan mong magpalakas. Hindi ka pwedeng bumigay. Ngunit umiling si Charmaine. Wala nang saysay, Liza. Mukhang totoo ang sinabi nila. Matatalo ako. Masyado silang malakas. Masyado akong mahina. Bumalik siya sa kwarto, nakatingin sa kisame. Ang kanyang isip ay parang isang sirang record player. Paulit-ulit na pinapatugtog ang mga salita ni Jonathan, ang ngisi ni Chloe, ang banta sa kanyang cellphone. Ang kanyang savings account ay halos wala na.
Ang kanyang reputasyon ay wasak. Wala na siyang matatakbuhan. Ang lahat ng pinaghirapan niya ay nawala. Ito ang pinakamadilim na sandali ng kanyang buhay. Ngunit habang nakatulala siya, isang alaala ang sumagi sa kanyang isip. Ang mukha ng isang matandang babae, umiiyak, na kanyang nakita sa newsfeed ilang buwan na ang nakakaraan. Ang babae ay isa sa mga biktima ng ghost projects na sinasabi ni Mang Tonyo. Ang kanyang pamilya ay nawalan ng lahat ng ipon dahil sa isang investment scheme na pinamumunuan ng isang kilalang inhenyero. Nagpakita ng imahe. Jonathan. Hindi lang pala siya ang biktima, marami pa. At ang sakit na nararamdaman niya ngayon ay mas matindi kung iisipin niya na baka marami pa ang biktima na hindi makapagsalita. Biglang may nagbago sa kanya. Ang luhang dumadaloy ay unti-unting napalitan ng apoy. Ang kawalan ng pag-asa ay naging determinasyon. Kung hindi niya ipaglalaban ang sarili niya, paano ang ibang biktima? Tumayo si Charmaine. Liza! Tawag niya. Ang kanyang tinig ay mahina pa rin, ngunit may bahid ng bagong lakas. Tulungan mo akong maghanap. Ano ang hahanapin natin? Tanong ni Liza, nagulat sa pagbabago ng kaibigan. Ang mga biktima ni Jonathan. Sagot ni Charmaine, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Hindi lang ako ang kailangan ng hustisya, kailangan din nila. Sa sumunod na mga araw, ginugol ni Charmaine ang kanyang oras sa internet. Nagbabasa ng mga balita, naghahanap ng mga forum at social media groups na nag-uusap tungkol sa mga pekeng construction projects. Nagpadala siya ng mga mensahe, nag-iwan ng mga komento, naghahanap ng koneksyon. Sa una, wala siyang nakita. Ngunit hindi siya sumuko. Hanggang sa isang gabi, may nakita siyang isang lumang blog post mula sa isang maliit na lokal na pahayagan na nagdetalya ng isang insidente kung saan isang komunidad ng mga mangingisda ang naloko ng isang engineering firm sa isang proyektong pantubig. Ang pangalan ng inhenyero ay nakasulat doon, Jonathan Santiago. Nanginginig ang mga kamay ni Charmaine habang binabasa niya ang artikulo. Ang pangalan ng contact person sa komunidad ay si Aling Nena. Sa tulong ni Liza, nakipag-ugnayan si Charmaine kay Aling Nena. Sa simula, nag-aatubili si Aling Nena na magsalita. Natatakot ito. Ngunit nang ibahagi ni Charmaine ang kanyang sariling kwento, unti-unting lumambot ang puso ng matanda. Hindi ko akalain na mayroon pang ibang biktima, sabi ni Aling Nena habang umiiyak. Kinuha niya ang lahat ng aming ipon, ang aming pag-asa. Ibinahagi ni Aling Nena ang mga pangalan ng iba pang biktima, ang mga dokumento na kanilang pinirmahan, at ang mga banta na kanilang natanggap. Ang bawat kwento ay parang patalim na bumaon sa puso ni Charmaine. Ngunit ito rin ang nagbigay sa kanya ng mas matinding dahilan para lumaban. Isang araw, sa isang maliit na restaurant, nakipagpulong si Charmaine sa ilang biktima. Mga matatanda, mga manggagawa, mga ordinaryong tao na naloko ni Jonathan. Sa simula, iilan lang sila. Ngunit habang nagbabahagi sila ng kanilang mga kwento, unti-unting lumaki ang kanilang pagkakaisa. Kung magsasama-sama tayo, mas malakas tayo, sabi ni Charmaine. Ang kanyang tinig ay malinaw at puno ng pag-asa. Hindi tayo pababayaan ng hustisya. Biglang tumayo si Aling Nena, ang matandang babae na una niyang nakausap. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit may determinasyon. Tama siya. Anak ko rin ang biktima ni Jonathan. Nawala ang lahat ng pinaghirapan niya. Hindi tayo pwedeng manatiling tahimik. Tutulungan ko siya. Tutulungan ko kayong lahat. Ang mga salita ni Aling Nena ay nagbigay ng bagong pag-asa. Hindi lang siya ang lalaban. Hindi na siya mag-iisa. Sa loob ng isang pribadong silid-pulungan, nakaupo si Charmaine sa gitna, napapalibutan ng mga biktima ni Jonathan. Ang silid ay puno ng sari-saring emosyon, galit, pagkalito, at higit sa lahat, pag-asa.
Si Aling Nena ang nagsimulang magsalita. Ang kanyang tinig ay nanginginig, ngunit malakas. Ibinahagi niya ang kwento ng kanyang anak na naloko sa isang pekeng proyektong pabahay. Sunod-sunod na nagbahagi ang iba pang biktima, bawat isa ay may sariling kwento ng panlilinlang. Hindi na tayo pwedeng manatiling tahimik, sabi ni Charmaine. Ang kanyang tinig ay malinaw at matatag. Kung magsasama-sama tayo, mas malakas tayo. Hindi tayo pababayaan ng hustisya. Nagpakita ng imahe sa tulong ni Attorney Ana. Sinimulan nilang pagsama-samahin ang lahat ng ebidensya. Mga kontrata, resibo, bank statements, at mga testimonya. Ang bawat piraso ng impormasyon ay mahalaga. Nagbubuo ng isang malaking puzzle ng panlilinlang ni Jonathan. Narinig ni Charmaine ang mga pangalan ng mga pekeng kumpanya na ginamit ni Jonathan. Ang mga proyekto na hindi kailanman natapos at ang mga taong nawalan ng lahat ng kanilang ipon. Ramdam niya ang sakit ng bawat biktima at lalo siyang naging determinado na ipaglaban ang kanilang karapatan. Isang araw, nakatanggap si Charmaine ng tawag mula sa isang contact sa media, isang investigative journalist na si Daniel Reyes. Nakita ni Daniel ang kwento ni Charmaine sa social media at naintriga ito. Miss Charmaine, interesado akong tulungan kayo. Matagal ko nang gustong ilantad ang mga taong tulad ni Jonathan Santiago. Sabi ni Daniel, may mga lead ako tungkol sa kanya na hindi ko pa mailalabas dahil sa kakulangan ng konkretong ebidensya. Ngayon, kayo ang susi. Sa tulong ni Daniel, nakuha nila ang access sa mas maraming impormasyon. Ang mga contacts ni Daniel sa iba't ibang ahensya ay nakatulong sa kanila na makakuha ng mga dokumento na nagpapatunay sa mga ilegal na transaksyon ni Jonathan, kabilang ang mga money laundering activities. Kasabay nito, ang airline company ni Charmaine, na matagal nang naging supportive, ay muling nagpakita ng tiwala sa kanya. Matapos suriin ang mga ebidensya na inihain ni Charmaine at ni Attorney Ana, pati na rin ang lumalabas na balita, pinaniniwalaan na nila ang integridad ni Charmaine. Miss Charmaine, formal na po naming binabalik ang inyong trabaho at buo ang aming suporta sa inyong paghahanap ng hustisya, sabi ng Human Resources Head. Ang pagbabalik ni Charmaine sa trabaho ay nagbigay sa kanya ng bagong pag-asa at kumpiyansa. Ginagamit niya ang kanyang posisyon upang maging inspirasyon sa iba at upang ipakita na hindi siya nasisira ng mga pagsubok. Ngunit hindi tumigil sina Jonathan at Chloe. Nang malaman nilang nakikipag-ugnayan si Charmaine sa media at sa iba pang biktima, nagsimula silang gumawa ng mas matinding banta. Isang gabi, habang abala si Daniel sa pag-iimbestiga, nakatanggap siya ng isang tawag mula sa isang anonymous source. May testigo kayo na gustong hilingin sa korte, di ba? Si Mang Pedro, tigilan niyo na yan. Kung hindi, may mangyayaring masama sa kanya. Agad na ipinagbigay alam ni Daniel kay Charmaine ang banta. Alam nilang si Mang Pedro ay isa sa mga matatandang biktima na may hawak ng napakahalagang ebidensya. Nagdesisyon sila na kailangan nilang kumilos agad. Nagplano sila ni Attorney Ana. Nilusob nila ang opisina ni Mang Pedro kung saan nakatakdang magkita sina Jonathan at Chloe para kausapin si Mang Pedro. Pagdating nila, nakita nila si Jonathan at Chloe na nakaupo sa harap ni Mang Pedro. May hawak na sobre na puno ng pera. Mang Pedro, huwag ka nang magpatotoo. Tanggapin mo na lang ito at kalimutan mo na ang lahat. Sabi ni Jonathan, ang kanyang tinig ay puno ng panlilinlang. Ngunit bago pa man makasagot si Mang Pedro, bumukas ang pinto. Jonathan! Chloe! Ang boses ni Charmaine ay matatag, kasama ang presensya ng mga pulis. Nagitla sina Jonathan at Chloe. Ang kanilang mga muka ay namutla. Ang sobre ay nahulog mula sa kamay ni Jonathan. May ebidensya kami ng inyong pagtatangka na manuhol ng testigo, sabi ni Attorney Ana habang kinukumpirma ng mga pulis ang pangyayari. Hindi na makatakas sina Jonathan at Chloe.
Ang kanilang plano ay nabigo. Ang kanilang mga kasinungalingan ay tuluyan ng nabunyag. Sa loob ng bulwagan ng korte, ang tensyon ay namayani. Ang bawat upuan ay puno ng tao. Mga biktima ni Jonathan, mga mamamahayag, at mga curious na individual na naghihintay sa resulta ng paglilitis. Nakaupo si Charmaine sa kanyang pwesto, ang kanyang puso ay bumibilis ngunit ang kanyang isip ay kalmado. Sa kanyang tabi ay si Attorney Ana. Sa likod naman ay naroon si Liza, Aling Nena, at ang iba pang mga biktima. Lahat ay nagbigay suporta. Sa kabilang banda, nakita ni Charmaine si Jonathan at Chloe. Ang kanilang mukha ay hindi na kasing kumpiyansa tulad ng dati. Ang pagmamataas ay napalitan ng takot at ang kanilang mga tingin ay puno ng pagkabahala. Nagpakita ng imahe. Nagsimula ang huling bahagi ng paglilitis. Isang-isang tumayo ang mga testigo mula kay Aling Nena na nagbahagi ng kanyang malungkot na kwento tungkol sa pekeng proyekto hanggang kay Mang Pedro na nagpatunay sa tangkang panunuhol ni Jonathan. Ang bawat testimonya ay parang kutsilyo na bumaon sa depensa ni na Jonathan at Chloe. Pagkatapos ng mga testigo, tumayo si Attorney Ana. Ang kanyang tinig ay malinaw at matatag. Habang ipinipresenta ang lahat ng ebidensya, ang marriage certificate ni na Jonathan at Chloe, ang pekeng pirma ni Charmaine sa mga loan documents, ang mga bank statements na nagpapatunay sa money laundering, at ang mga ebidensya ng mga pekeng proyekto. Ipinapakita ng mga ebidensya na ito ang malinaw na pattern ng panloloko, pagtataksil, at paglabag sa batas na ginawa ni Jonathan Santiago at Chloe De La Cruz, sabi ni Attorney Ana habang ipinapakita ang mga dokumento sa hurap. Hindi lang nila niloko ang aking kliyente, kundi pati na rin ang maraming inosenteng tao at sinira ang kanilang mga buhay at pangarap. Ang turn naman ni Charmaine para tumayo. Sa paglalakad niya patungo sa silya ng testigo, naramdaman niya ang lahat ng mata na nakatutok sa kanya. Ngunit hindi na siya natatakot. Ang kanyang tinig ay malinaw at matatag habang isinalaysay niya ang kanyang kwento mula sa pagmamahal at tiwala na inialay niya kay Jonathan hanggang sa sakit ng pagtataksil at ang pagkadiskubre sa malalim na kasinungalingan. Naniwala po ako sa kanya. Ibinigay ko po ang lahat ng tiwala ko, ngunit ginamit niya po iyon para saktan ako at samantalahin ang aking pinaghirapan, sabi ni Charmaine. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ngunit hindi ko po hahayaan na manalo ang kasamaan. Hindi ko po hahayaan na masira ang buhay ng iba dahil sa kanila. Sa kabila ng mga pagtatangka ng abogado, nina Jonathan at Chloe, na hamakin ang kanyang kredibilidad, nanatiling matatag si Charmaine. Ang kanyang katotohanan ay mas matibay kaysa sa anumang kasinungalingan. Humarap si Jonathan sa harap ng hurado, nagtatangkang ipaliwanag ang kanyang sarili. Ngunit ang kanyang mga salita ay walang laman. Si Chloe naman ay umiyak, pilit na humihingi ng awa. Ngunit huli na ang lahat. Ang kanilang mga kasinungalingan ay tuluyan ng nabunyag. Matapos ang mahabang paglilitis, ang hurado ay naglabas ng desisyon. Ang bawat isa sa bulwagan ay nagpigil ng hininga. Guilty. Ang isang salita na yon ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Jonathan Santiago at Chloe De La Cruz ay napatunayang nagkasala sa lahat ng akusasyon: bigamy, falsification of documents, financial fraud at conspiracy. Ang bulwagan ay napuno ng ingay. Nagyakapan sina Charmaine at Attorney Ana. Ang mga biktima ay umiyak sa katuwaan. Ang kanilang mga luha ay nagpapahayag ng pagkamit ng hustisya. Habang inilalabas ng mga pulis sina Jonathan at Chloe, nagtagpo muli ang kanilang mga mata. Sa mukha ni Jonathan, nakita ni Charmaine ang tunay na takot at pagkabigo. Si Chloe naman ay umiiyak, ngunit hindi na siya naawa. Ang kanilang paghahari ng panlilinlang ay nagwakas na. Huminga ng malalim si Charmaine. Hindi siya nakaramdam ng paghihiganti, kundi isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan. Ang araw ay sumisikat sa labas ng bintana ng korte, nagbibigay ng bagong liwanag sa kanyang buhay.
Ito ang simula ng kanyang tunay na kalayaan. 1 taon ang lumipas mula nang matapos ang paglilitis. Ang buhay ni Charmaine ay ganap ng nagbago. Nakatayo siya sa entablado. Ang spotlight ay nakatutok sa kanya. Ang kanyang uniforme ay hindi na ang ordinaryong kulay ng isang flight attendant, kundi ang mas makulay at may ranggo na uniforme ng isang senior flight purser. Isang posisyon na kanyang pinaghirapan. Ngayon, kinikilala siya sa kanyang dedikasyon at katapangan. Ipinagmamalaki namin na ibahagi ang aming taos-pusong pasasalamat kay Mrs. Charmaine de la Cruz, hindi lamang sa kanyang tapat na serbisyo bilang isang flight attendant, kundi pati na rin sa kanyang katatagan at tapang na ipinaglaban ng katotohanan, sabi ng CEO ng airline company. Nagpakita ng imahe. Narinig ni Charmaine ang palakpakan ng mga kasamahan niya at ng kanyang pamilya. Sina Liza, Attorney Ana, at maging si Aling Nena na naroon upang sumaksi sa kanyang tagumpay. Isang ngingiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ang bunga ng kanyang pagpupunyagi. Pagkatapos ng seremonya, nagpunta si Charmaine sa kanyang bagong apartment. Ito ay isang lugar na kanyang binili gamit ang sarili niyang pinaghirapan. Malayo sa mga alaala ng kondo na minsan niyang pinagsamahan kay Jonathan. Ang tanawin mula sa bintana ay ang lumalawak na cityscape, kumikinang sa ilalim ng gabi. Ito ang simbolo ng kanyang kalayaan. Hindi na siya nag-iisa. Bagamat single, napapalibutan siya ng mga totoong kaibigan at pamilya. Ang kanyang relasyon kay Liza ay mas naging matibay. Si Attorney Ana ay naging isang kaibigan at mentor. At patuloy siyang nakikipag-ugnayan kay Aling Nena at sa iba pang mga biktima ni Jonathan na ngayon ay nagtatayo na rin ng kanilang mga bagong buhay. Isang araw, bumisita si Aling Nena sa kanyang apartment. Charmaine, salamat sa lahat. Ang anak ko nakabangon na. May trabaho na siya ulit at nag-aaral na ang mga apo ko. Sabi ni Aling Nena, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Hindi ito mangyayari kung hindi dahil sa iyo. Niyakap ni Charmaine si Aling Nena. Aling Nena, kayo po ang inspirasyon ko. Ang inyong tapang ang nagbigay sa akin ng lakas. Nilingon ni Charmaine ang kanyang nakaraan. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito ang bumabalot sa kanya. Napalitan na ito ng pag-asa at pagmamahal sa sarili. Jonathan at Chloe, nakakulong sila. Nagbabayad sa kanilang mga kasalanan. Hindi na sila bahagi ng kanyang mundo. Isang gabi, habang nag-iisa siya sa kanyang balkonahe, nakatingin sa mga bituin, napaisip si Charmaine. Hindi na niya kailangan ng isang lalaki para makumpleto ang kanyang buhay. Ang kanyang kaligayahan ay nasa kanyang mga kamay. Ang kanyang tagumpay ay galing sa kanyang sariling lakas. Nakatayo siya doon, nakaramdam ng hangin na dumadampi sa kanyang balat, isang pakiramdam ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Natagpuan ko na, bulong niya sa sarili habang pumikit. Ang tunay na kalayaan, ang tunay na kaligayahan,